Hi mga ka-Insterview! Welcome back ulit dito sa aking channel, Yana Insterview, at kung saan pinag-uusapan natin ang mga legit apps, yung mga online income at syempre yung mga loan updates nga dito sa Pilipinas. So today's topic nga is super exciting kasi pwede ka na palang maghanap ng trabaho or mag-apply ng trabaho direkta sa GCash app mismo. So hindi hassle pumunta sa labas or hanap ng trabaho. So yes, hindi mo na kailangan nga mag-download ng kung ano-ano pang app, diba? Kasi may GJobs na mismo sa GCash app. Kaya nga kung isa ka sa mga naghahanap ng extra income o part-time jobs, make sure na panoorin mo to hanggang sa dulo. So unang-una nga, ano ba itong GJobs? So ang GJobs nga mga ka-Insterview ay bagong feature sa GCash app kung saan pwede kang maghanap ng mga trabaho or ng mga job openings. So mapa-online man yan mga ka-Insterview, pwedeng part-time, maging yung mga full-time or freelance. Ang isa sa mga nakita ko na maganda dito ay connected ito sa mga verified employers, kaya safe talaga ito at legit. Ang kagandahan pa nga, hindi mo na kailangan na mag-register nga sa iba't ibang mga website kasi direkta mo na siyang maka-access nga sa loob ng GCash app mismo. Pero teka lang mga ka-Insterview ba? Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-chargean. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga Mima. Pero syempre bago tayo mag-start, kailangan na ready ka na sa mga basic requirements. Kaya ito yung mga dapat mong ihanda. Number 1, dapat meron tayong verified GCash account, yung KYC or fully verified. At syempre dapat updated nga ang ating GCash app. Make sure na nasa latest version talaga yung ginagamit natin na app. So, i-check mo kung updated ba yung GCash app mo. Next, yung updated resume. Mas maganda kung naka-PDF format. At syempre, dapat meron tayong active email address. So, kailangan naman talaga yun kasi yung email talaga ay doon nila isa-send kung ano yung status minsan ng ating application. So, yung photo, optional pero plus point din kasi ito kaya dapat maglagay kayo ng photo ha. So, kung wala ka pang resume, don't worry mga ka-Insterview kasi may resume builder na rin mismo sa GJobs. So, diba, mamaya ituturo ko kung paano yun mga ka-Insterview. So, akalain mo yun, nandun na lahat sa app. Ang gagawin mo na lang ay i-access or i-open yung app mo at i-explore itong GJobs. Okay, let's start. So, ito yung step by step kung paano mo siya mahanap. Ang unang-una nga, kailangan natin syempre na pumunta or i-open yung ating GCash app. At sa home screen, scroll down mo lang mga ka-Insterview hanggang makita mo ang G-Insure or yung G-Save, G-Invest section. Hanapin mo ngayon yung nakalagay na GJobs. So, usually, may icon ito na kulay blue or may briefcase symbol. Tap mo lang yan and boom! Welcome ka na agad sa GJobs dashboard. So, makikita mo agad doon nga, mga ka-Insterview, ang job listing, maging yung mga featured employers, at yung mga categories tulad ng customer service, yung ITs, sales marketing, at marami pang iba, pati sa mga call center or yung mga gustong mag-apply sa call center, meron din. At dito mga ka-Insterview, kapag first time mo, kailangan mo munang gumawa ng GJobs profile nga, parang mini online na resume mo sa GCash. Ito nga yung steps. So, itap nga lang natin yung may nakalagay na create my profile. Kailangan lang natin sagutan itong mga basic information like yung name, yung email, contact number, at yung exact address nyo nga. Meron ding part na isasagot or kailangan nating masagutan nga, education, skills, at syempre yung work experience mo kung meron man. Pwede rin naman yung mga fresh grad. Optional ito pero recommended. So, kailangan nyo i-upload yung resume na naka-PDF file. So, click nyo nga yung nakalagay ng continue at gumamit tayo ng professional photo syempre. Di ba nag-apply tayo ng trabaho, no? At iwasan yung mga naka-filter o selfie na pang Facebook lang. At kapag may profile ka na, ready ka nang maghanap ng trabaho. So, punta ka lang sa search bar at i-type mo kung anong trabaho ang gusto mo. Or pwede rin naman mamimili ka doon kasi makikita mo naman yung iba't ibang mga industry na pwede nating applyan. May mga virtual assistants, mayroong customer service representative, sa mga gustong maging sales lady, ganyan, yung
mga encoder, online tutor, sa mga naghahanap din or gustong maging delivery rider. At pwede mo rin itong i-filter by locations like Metro Manila, Cebu, or Davao. Then, ilagay mo lang yung job type, like part-time or full-time, remote. Kasi meron ka rin makikita na pwede mong applyan sa mga remote areas. Ilagay mo lang din yung salary range kung magkano yung gusto mong sahod nga. At click mo yung may nakalagay na apply now. So, ito na yung exciting part ha. Paano nga ba tayo mag-apply? So, once nga napilindot natin yung may nakalagay na apply now, meron itong lalabas or magpa-pop up nga or application form. So, i-check mo muna kung tama yung mga details mo. Syempre, yung mga pinaglalagay mo kung tama ba lahat. Huwag nating kaligtaan na i-review yung profile at syempre yung resume na naka-attach. At huwag niyong kalimutan mga ka-interview ha na maglagay ng short messages or yung cover letter. So, optional naman to pero mas maganda na meron. Itap mo nga lang yung may nakalagay na submit application at ayan na, automatic na masesend dito sa employer ang application mo. Makikita mo rin dito mga ka-interview kung ano yung status ng application mo sa may part ng my application tab. At ngayon nga, share ko naman ang top 5 tips para diba mabilis ma-hire sa G-Jobs. Number 1, ayusin natin ang resume, i-highlight mo yung mga relevant skills mo. Number 2, gumamit tayo ng professional emails nga, iwasan yung mga cutegirl143@gmail.com, diba? Kasi parang hindi siya pang professional na email. So, gawa na lang kayo like nakapangalan sa inyo. Next, i-check natin yung grammar ni spelling. And employer notice details kasi. Next, be active. Check your G-Jobs up regularly kasi may new posting araw-araw. At syempre, huwag natin kalimutan na mag-follow up politely kung may contact info naman si employer. Marami kang makikita sa G-Jobs or marami kang makikita na trabaho sa G-Jobs. For example nga, sa available categories, yung mga online na remote jobs, yung virtual assistants, data entry, meron ding mga office jobs, yung mga HR staff, accounting assistants, customer support, chat support, yung mga call center agent, or maging yung delivery and rider jobs, yung sa Grabs, Lalamove, Food Panda Partners, meron ding sales and marketing, yung promoter, store assistants. At ang maganda, marami dito ay entry level ha. Meaning, kahit wala kang experience, diba, pwede ka pa rin mag-apply. Pero of course, hindi mawawala ang safety reminders mga ka-interview ha. Dahil kahit legit ang G-Jobs, lagi pa rin tayong nag-iingat dapat or mag-iingat tayo lagi sa lahat nga ng ating mga ginagawa. So, huwag tayong basta-basta magbigay ng pera o magbayad ng training fee. Huwag nating ibigay ang GCash PIN mo kahit kanino. Lagi kang mag-check kung verified employer ba ang nag-post. At syempre, iwasan natin ang too good to be true na job offers. So, after mo nga na mag-apply, pwede mong i-track kung pending, reviewed, o hired ka na. So, go ka nga lang sa My Application tab. At kung may feedback o message ang employer, lalabas din dito o minsan via email. So, make sure na rin mga ka-interview na i-check mo rin yung inbox mo paminsan-minsan. At eto na nga, aside sa job listing, meron din tayo resume builder tool. So, para sa mga wala pang resume, diba? So, ayun yung isa sa nakita ko na maganda din dito kasi napaka-user-friendly lang din talaga. Meron itong job recommendation based sa skills mo. At syempre, yun nga, meron din mga career tips and articles para ma-improve ang job hunting skills mo. Sobrang helpful yan, lalo na sa mga first-time job seekers or yung mga fresh grads or yung mga gusto lang talaga maghanap ng trabaho. So, ayun mga ka-interview, ganun lang kadali mag-apply nga ng trabaho gamit ang GCash app sa G-Jobs. So, diba napakamura lang, madali at legit. Kaya kung gusto mong itry ngayon, open mo nga lang yung GCash app mo. Pagkatapos nitong video at hanapin mo na yung G-Jobs tabs, alay mo yung next na you're hired ay manggagaling na sa GCash mismo at ikaw na ay magkakaroon ng trabaho. So, goodbye na sa walang trabaho. So, ayun nga mga ka-interview, please don't forget nga to like, i-share, and subscribe na rin dito nga sa ating YouTube channel para sa mga ganitong helpful na videos. At syempre, huwag niyong kalimutan na i-comment sa baba kung anong jobs ang gusto mong i-apply sa G-Jobs. So again, salamat mga ka-interview. See you nga sa next video. Bye!